Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to talk about the Marvel Legends 85th anniversary na action figure na custom repainted natin, okay? So, balikan ko lang din yung proseso kung paano natin siya ginawa from start to finish. So, we have three na action figures. Yung isa sold na. This is $300 each. So, nag-ship ako internationally and locally, both. Okay, so ang components ng isang action figure, one figure, tapos you have the Tony Stark head. Teka lang, focus natin. This one, Tony Stark head, battle damage Tony Stark head, and yung back part ng kanyang chest plate and yung front part ng kanyang chest plate. So pag naka-equip yung kanyang front part, ganito yung appearance niya. Okay. Kapag sa likod naman, ganito, something like this. Okay? Okay, yung process na paggawa natin dito, nisprayan muna natin siya ng, ito na lang hahawakan ko kasi ito yung kompleto. Yung naka-equip yung chest part. Nisprayan natin ng, so tinake out ko muna yung mga parts separately, katulad nito, tapos tinanggal ko rin yung head. Yan. And then, nag-spray tayo ng Boss Knee Flat Clear para magkaroon ng adhesive na layer yung surface, kasi pag di natin in-sprayan ng, that will act as our primer. Ginamit ko yung clear primer para hindi na mabago yung color nung base na action figure natin. So pag meron na tayo adhesive layer, we can apply paints na kakapit na dun sa surface. Okay, yung first na ginawa ko, nag-add tayo ng shadows, and then yung midtones natin, yun na yung color ng figure itself, so we don't need to add that. So shadows, highlights 1, highlights 2, and then the line art. And after the line art, yung mga finishing touches na lang like gold. Actually, nag-apply din tayo ng dry brushing dito sa part na to. Black muna yung base, tapos dry brushing ng gun, rather steel, and then details lang ng gold. Tapos yung mga glows, yun na yung last part na in-apply natin, katulad nito. Ayan. Pati sa ilalim ng paa, sa mga arc reactor tsaka sa mga booster parts. Yan. Apply na rin ako ng mga gold paint dito sa mga mechanisms niya sa loob, yung mga cord or mga cables, pati dito rin. Okay, so upon checking, nakalimutan ko pala maglagay ng gold dito sa back parts ng unit 1 and 3 natin. So dinagdagan ko na ng gold na mga gold na finishes or finishing touches dito sa part na to. Okay, after ng mga gold paint details na in-apply natin dun sa mga inner mechanisms, nag-apply na tayo ng mga glows, yun nga dito sa arc reactor tsaka sa paa, and dun sa back part and sa front part ng chest na armor. Tapos, nag-apply na rin tayo ng Boss Knee number 191 Flat Clear as our top coat. Okay, so protected na to. And yun, disclaimer lang din, since this is an action figure na custom repainted, kapag may mga parts na may friction, meron pa rin chance na magkaroon ng mga paint chips or paint rubs kasi merong friction. Pero dito naman sa gawa ni Marvel Legends, meron namang space yung mga joints nila. So you don't have to worry about yung mga paint rubs or paint scratches kasi may gap naman. Okay, so yun lang mga ma'am sir, that's it. Available na to, 2 piraso, 2 pieces for $300 each. Ipapack na natin, tapos yung isa sold na, so let us pack that and i-ready ko na rin for shipping internationally, both local and international pwede. Okay, so yun lang mga ma'am sir, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.